Kung papipiliin kayo, halimbawa, merong isang taong sinasabing gumagamit ng droga, pero hindi addict, ha? At isa namang may tililing, yung may tama sa ulo. Kanino nyo ipagkakatiwala ang pagiging presidente ng Pilipinas? Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Itinanong ko yan dahil nga masyado natin binibigyan ng pansin, masyado natin binibigyan ng weight yung pag-aakusa kay PBBM na ito ay drug user. Bata pa naman kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrag siya. Pero hindi sa pinagtatanggol ko si PBBM at hindi ko rin ipinagtatanggol ang isang taong gumagamit ng drugs. Ayaw nating i-promote yan, ayaw nating i-encourage ang sinuman na gumamit ng drugs. Pero ang katanungan lang, just in case ang isang leader ng bansa ay drug user at merong gustong pumalit na hindi naman drug user or hindi natin alam kung drug user siya. Pero ang claim niya, itong kanyang gustong palitan ay drug user. Pero itong nag-a-accuse na nagsasabing drug user ang presidente, may tama sa ulo. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator, one of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Kanino nyo ipagkakatiwala ang buhay nyo? Kanino nyo ipagkakatiwala ang pagiging presidente? Tingnan nga natin ang mga sagot ninyo. Dahil dito nga sa sitwasyon natin sa Pilipinas, masyadong mabigat ang paratang na gumagamit daw ng droga ang presidente, although wala namang proof at ilang beses na rin nagpa-drug test ang presidente at lumalabas nga na negatibo ang kanyang dugo. Negative ang result ng kanyang drug test na yan ay inilahad sa public. Pero hanggang ngayon, issue pa rin yan. Hindi tinatantanan itong si PBBM sa pagiging drug user daw. Of course, accusation yan ng mga grupo ng DDS. Pero itong si Digong Duterte, harap-harapan umamin, harap-harapan sa publiko, sa harapan ng maraming tao. Hindi ito sa squatters area, hindi ito sa isang lugar na slum area. Ito ay nasa isang magandang forum na well-educated ang nandoon sa hall at inamin niya na siya ay gumagamit ng marijuana. 9, tapos the next meeting would be lunch, then 2:30, then another one in 40. Apat lang pero kung every 30 minutes. Nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako eh. Para magising. Sa ibang hindi na kaya. Pero bakit ang publiko ay double standard? Bakit wala tayong negative reaction dito sa pag-amin mismo ni Digong Duterte, the former president,
na siya ay gumagamit ng marijuana. Bakit dito kay PBBM, masyado nating ginagawang issue? Lalong-lalo na nga itong kampo mismo ni Digong Duterte, itong sila Sara Duterte, itong sila Harry Roque, ang nagsasabi na ito ay bangag-bangag, ito ay drug user. At alam naman natin na isang ang pinakamalaking palpak nila dyan, yung naglabas sila ng video, na yun daw ay polvoron video. So ang katanungan nga, bakit natin masyadong binibigyan ng weight yung accusation na yan? Bakit tayo double standard? Bakit pagdating kay PBBM, ang laki-laking issue yan? Although, ang gumagawa ng malaking issue na yan, kayo ngang mga kampo sa DDS. Pero, itong mga DDS naman na to, hindi man lang binabanggit na ito mismong idolo nila na si Digong Duterte ang umamin na gumagamit ng droga. Kasi nagmamariwana ako eh. Itong marijuana ay droga. Ito ay illegal substance. Ito ay illegal weeds or damo ang tawag natin. Pero hindi ginagawang issue yan. Hindi binabanggit nila Sara Duterte yan. Ito ay direktang pag-amin sa harapan ng publiko, sa harapan ng mga kamera, sa harapan ng media. Pero bakit walang nagme-mention yan? Lalo na itong grupo ni Duterte, lalo na ang grupo ng mga DDS na to, at unang-una na nga itong si Sara Duterte. Ang accusation palagi nila, itong si PBBM ay gumagamit ng drugs, pero para sa gana akin, assuming nga, totoo yan, assuming lang, hindi naman natin siya nakikitaan ng pagiging drug addict. Hindi natin siya nakikita ng drug addict. Nagagawa niya ba ng tama ang trabaho niya bilang presidente? Sa tingin ko, nagagawa niya. Na-i-represent ba niya ng tama ang Pilipinas sa ibang bansa? Sa tingin ko, na-i-represent niya na maganda. Ngayon, ang katanungan ko nga, kung ikaw ba ay papipiliin na isang presidente katulad ni PBBM ang inaakusahan na gumagamit ng droga, na hindi naman addict, sa tingin ko, ay papalitan ng isang katulad ni Sara Duterte na questionable ang pag-iisip, questionable ang utak. Kanino nyo ipagkakatiwala ang presidency dito sa ating bansa? Yan po ang aking katanungan. Ang isa pang fact na hindi natin napagtutuunan ng pansin, sa tingin nyo ba, dito sa buong mundo, walang ibang world leader na gumagamit ng droga? Baka pag nagpa-survey tayo, magulat tayo kung talaga magsasabi ng totoo ang mga world leaders, baka napakarami ng mga world leaders na gumagamit ng droga. At malamang-lamang, marami dyan ang hindi aamin. Pero, ang katanungan ko nga, kung gumagamit ng droga at hindi naman talaga lulong at hindi drug addict, at ikukumpara mo naman sa isang tao na questionable nga ang pag-iisip, questionable ang utak, questionable ang pagiging normal ng utak, kanino mo ipagkakatiwala ang buhay mo, kanino mo ipagkakatiwala ang presidency ng iyong bansa? Panoorin natin. His Excellency. We have come now to recognize the concept of economic security, wherein the stronger an economy is, the more secure it is, and the more partnerships we can maintain to maintain the peace in our region. So there are many opportunities that we can see before us, and for our country's greater economic integration are ahead of us. And we seek the support of the private sector, your support, to bring more attention to these opportunities. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC Detention Center. No? Distinguished leaders, esteemed delegates, ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. And let me try this. Yorobun, amnyong Hashim Nika. I'm glad that I managed it well enough not to cause a diplomatic incident. I extend, of course, my warm greetings to our friends from the Republic of Korea and across the Asia-Pacific region. It is both an honor and a privilege to stand before you as we gather to shape a shared vision for an open, dynamic, resilient, and peaceful Asia-Pacific region. Today we meet at a pivotal juncture, one defined not only by immense challenges, but also by vast opportunities.
You just give us your thoughts on the State of the Nation address. Yes. So initially, the SONA, State of the Nation of President Marcos, I think everyone, or many, those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. And I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. At this time of crisis and opportunity, I bring with me the spirit of their enduring commitment to the ideals of our United Nations. This commitment is reflected in our solid contributions to the cause of peace and of justice. By shepherding the Manila Declaration of 1982, we helped affirm that differences should only be resolved through peaceful means. By reinforcing the predictability and stability of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, we provided an example. 非常高兴及希望中国国家主席习近平、中国驻菲律宾大使王锡良和20中国公民致力庆祝中华人民共和国成立73周年。祝20中国人国庆快乐 Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家。 Thank you to AstraZeneca. And with that, I'd like to have you say a few words, please. Thank you very much, Mr. President. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back over 100 years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, this has evolved into as important a relationship as is possible to have. We must remember that the United States is our only treaty partner in the Philippines, and that has stood us in good stead over the years, certainly through the Second World War, and the cultural memory of all Filipinos, down to even the school children, is that our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. Putang ina ninyo! This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Putang ina mo ka! Kasi 2022 pa lang, tang ina mo ka, may utos na. Tapusin nyo na yung puting ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nandilin na ako, ma'am. Of the ASEAN chairship, of course, First Lady Luis Araneta Marcos. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. We gather today within the historic walls of Intramuros, where centuries of Philippine history was shaped, a place that has witnessed our nation's encounters with the world, our struggles for independence, and our steadfast pursuit of peace and progress. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? I realized, imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto kong gawin sa mga katabi ko. Fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. So, na-realize ko, toxic na, di ba? Ngayon, dito sa mga ipinakita kong comparison, sa ipinakita kong performance nitong si PBBM at itong pinaggagawa ni Sara Duterte. Sino ngayon ang iyong pagkakatiwalaan kung silang dalawa lang talaga ang iyong choice bilang leader ng iyong bansa? Sino? Ito bang inaakusahan mo na gumagamit ng droga? Ngayon, yung mga ipinakitang abnormalities, yung mga ipinakitang hindi
kanais-nais or nakapagtataka na mga ikinikilos ng isang normal na tao itong ginawa or itong mga ipinakita ni Sara Duterte. Mas pagkakatiwalaan nyo ba ang ganitong tao kung siya ang magmamanage ng bansa? Siya ang magpipresidente ng Pilipinas? O yung inaakusahan ng mga taong ito na gumagamit daw ng droga? Tanong lang po. So hanggang dito lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment na rin po tayo nang sa ganun ay makarating sa mga kinauukulan yung ating mga idea, yung ating mga opinion. At share na rin po ang ating video sa ating mga kakilala, mga kaibigan, nang sa ganun ay matulungan nyo ang aking munting channel para lumawak ang ating community. Maraming salamat once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli.